Anong masasabi mo kay Rika? Ano ba mga gusto mong ilabas na hinaing sa kanya? Ay, nga, isa na lang yung nangyari sa amin. Ganun lang ang naging situation ng birthday ni Mami. Nagalit na si Bakla, inagis ang aking mga damit. Umanap kami ng lalaki, umanap kami ng booking. Sapagkat gusto ni Rika may booking ng birthday ni Mami, kasi lasing na kami. Nakahanap kami ng isang lalaki na taga-Ampere. Hindi ko na i-mention kung anong trabaho niya. Pero sino yun? Basta, si Alvin. Si Sino Alvin Alvin? na lalaki ito. Sino yun? Basta, taga-Ampere, kabila, hindi Ampere. Malapit kay Jomel. Bakit ganun ang kanyang ugali? Kaysa mong itanong na kaibigan, kung sabihin mo na pokpok ako, Makati ako that time. Pero, sino ba ang unang kumuda? Sino ba ang unang nakipag-usap sa lalaki? Siyempre si Rika. After noon, hindi na kaya ng power ni Rika. Ako na kumausap sa lalaki. Sinabi Gwapo ko ba yung na Alvin? kung mangyayari, kung anong mangyayari. Gwapo ba? Hindi siya naman siya ganong kagwapuan, pero may itsura siya. Saan siya nagtatrabaho? Hindi na namin siya pwede isabihin kung Bakit saan niya? nagtatrabaho kasi nakakaya. Bakit niya nakakaya? Basta, wag na yun. Hindi Basta nga sana yun na yan. nagtatrabaho, wala namang hindi ko naman kilala yun. Tricycle drive. Sidecar boy. Oo. Ayan, ang Alvin. Ngayon, ito ngayon ang kinagalit ni Rika. Bumili ako ng pagkain ni amang banker ko. Kasama si Justine. Kasama si Leslie. Anong oras nangyari yan? Pamangkin ni Hazel. Gabi pa lang yon ng 30. Kasi sinabi niya, 31. Kailangan mabigay namin yung 200 ni Rika. 100 sa akin, 100 kay Rika. Pero wala siyang ginawa. Sinabi niya sa akin, nag-usap na daw sila ni Alvin. Sabi naman ni Alvin, wala siyang nakikitang Rika. Wala siyang nakikitang Kahakay. Yun na nangyari yung situation na yon. Nagkaroon lang ng open ulit ang Ampere sa pangalang Kakay. Anong open? Open, basta naging open ulit ang Ampere. So, ibig sabihin, pagkatas yung bookingin, tsaka kayo sinisingil na. Oo. Ngayon ako lang nakipag-usap. Kaya ngayon, ang ugali ni Rika, ako lang daw ang nag-promise. Pero tanong pa natin kay Alvin, dalawa kami nag-promise. Ako lang nagkuda dahil nahihiya ang lola mo. Hindi ko sinabing call center siya. Sinabi ko lang nagtatrabaho siya dito lang sa Makati. Pero hindi ko alam kung saan siya nagtatrabaho. Kaya niyang bayaran yung nangyari damage. Sa nangyari ni Alvin. Ang pangit lang ganun daw. Kaya hindi daw siya nagbigay. 100 lang daw. Kaya niya magbayad kay Alvin. Ang naging pangit lang daw ng ugali ko. Itatanong ko sa mga kaibigan ko. Binigay ko ang cell number niya. Binigay ko ang address niya. Dahil hindi siya nakikipagkita sa tao na inuutangan man lang niya. Sino bang inuutangan niya? Si Alvin, yun nga, yung pag-booking namin. Ngayon, Hinahunting ngayon siya. oo, Tapos? nagalit siya. Bakit ko daw binigay yung number niya? Bakit ko daw binigay yung number ng bahay nila? Eh kung nabugbog pa si Alvin, mas lalong malaking perang Mabubugbog magagastos. si Alvin. Ay, nasabi ni Rika. Kasi syempre, pagpunta doon ni Alvin, hinahanap siya. Sabihin ni Alvin kung ano nangyari. Baka mainis yung mga pinsan ni Rika, mga lalaki. Kilala mo naman siya yon. Kung sino-sino mga lalaki yung pinsan niya at kapatid niya doon sa Etoben. Alam, Ayun ang tapos na nakakainis. yun. Ngayon naman, bakit mo naman nasabi yung kay Hazel naman may issue? Ano yun? Hazel and yung kikwento, nagkikwento siya. Ganito yon. Meron ako isang nakwento sa kanya. Sinabi ko, parang naiinis yata si Hazel kay Ate Andrea. Ngayon, napansin ni Ate Andrea, parang nagdadabog si Hazel. Kasi, nung gabi na yon, parang talagang maano ang lakad ni Hazel pag akyat sa agdanan. Na parang kumakalampag, talagang maingay. Kala ni ate, sinasadya ni Hazel. Dahil may nagsabi kaibigan namin na may something inis daw konti
si Hazel kay Ate Andrea. Ngayon, ano namang Ngayon, kinalaman ni Rica, no? Kwento ni Rica ang aking sinabi sa bahay nila kay Hazel. Hmm. Sinabi niya, oh, Neng, si Kakay nagkwento doon. Kaharap ng ate ko, kaharap ni Papa, kaharap ni Mama. Ang kwento niya, inis ka daw kay Andrea. Bakit? Ngayon, Ano nag-away pang kami ibang ngayon. ugali? Ano pang ugali? Yun. Basta after nun, nung nag-away kami, nagkudaan kami ni Rica, ayoko na siyang makasama sa gimikan. O, Ayoko anong na siyang masasabi mo makasama ngayon kay sa Rica? rampahan. Ano masasabi mo sa kanya? Kaharap mo siya ngayon. Ayun lang masasabi ko sa kanya. Sinayang mo ang pagkakaibigan natin. Pero alam ko naman, hindi siya malaking big deal sa'yo na mawala ako sa ating pagkakaibigan. Kapag kat ang best friend mo, nag-away kayo dahil din sa ugali mo, o promise you. Nangako ka, pero hindi mo tinupad. Sino Ang ang best friend pagpunta, kali, Reggie. Ngayon, eto na. Mahambing mo si Rica sa isang bagay. Ano siya at bakit? For me, para siyang kutsilyo. Kutsilyo siyang parang tumutusok sa aking mga balat. Dahil ganun na pala ang kanyang ugali. Hindi ko agad nakita ang tunay niyang ugali. Kung sa gulay, para siyang sibuyas. Kung saan ang sibuyas ay Ito, sa hayop nagbabagong naman. anyo. Sa hayop, para siyang kabayo. Kabayo na magaling mangarera sa Santa Ana. Rica Isang Perez. insekto siya. Isa siyang insekto, para siyang isang lamok. Kung saan siya gumagapang sa mga balat ko. Ngayon, naiinis ako. Dahil Sino mas maganda sa inyo? For me, hindi ko masasabing maganda ako. Mag-judge na lang ang mga kabaklaan at kalalakihan kung sino ang maganda sa amin. Pero may naramdaman, meron akong narinig na gumanda lang daw kay Rica ang kanyang buhok. Hindi ka ang aminin. Miski ikaw ang nag-i-interview sa akin ngayon, Rain. Sino ang maganda? Hindi ko masasabing ako, hindi ko masasabing si Rica. Pero, maraming sasabing lalaki na ang gumanda lang daw kay Rica ang kanyang buhok. Sino mga lalaki nga? Hindi ko na pwede i-mention. Narinig din naman niya yan. Magkasama kami sa Rampahan, sa Dayap, San Antonio, Las Piñas. Kung saan, sinabi ng kalalakihan na ang maganda lang daw sa kanya, ang kanyang buhok. Kaya sabi Wala na niya, ibang maganda. sana buhok na lang ako. O ngayon, Miski ikaw, tanong ko sa'yo, sandali lang. ano bang maganda sa mukha niya? Matagal pa siya magsalamin. Alam mo kung ano lang ang paganda niya? Ang kanyang buhok. Sinasabi ng ate din niya, pag sinusundo ko siya, ang Diyosa ng mga kabayo. Hindi pa rin gumanda ang mukha. Ikaw ba handa ka bang harapin si Rica? Ano ba, napanood niya itong video na to? Oo, kaya kong humarap sa kanya. Kahit alam mo na naiinis ako sa kanya. Ibig Sa sabihin, naging bawa ugali kung niya. awayin ka niya dahil sa video na to. Okay lang, awayin niya ako. At Lalabanan mo siya. nasabi ko ang aking nasa looban. Kung gusto niya talaga ng away, bala siya. Ako, kaya lang ako nagpa-video sa'yo, gusto ko lang matanong kung sino bang may mali. Ngayon. Ikaw ang ustisya sa amin. O ngayon, anong masasabi mo? Huling salita kay Rica. Rica, nandito pa rin ako sa'yo. Pwede pa rin tayo mag-ayos. Pwede pa rin tayo magbati. Pero, hindi ko na mapapangako sa'yo magkasama tayo sa Rampahan. Kasi, iba na ang naging ugali mo sa first na Rampahan natin. Ganun pa lang ugali mo. Isang salita lang na i-describe mo si Rica. Sa isang salita, ano yun? Sayang. Okay. Maraming salamat. Salamat. Magpaalam ka na kay Rica. Bye-bye, Rica. Ito lang ang aking huling mensahe sa'yo. Ano? Yun na, di ba? Sige. As interview